are we going to understand God's message in the last days? Meron pong mamahalagang bagay na kailangan po nating pagtunan ng pansin. Una, you must thirst for the truth. Maliban mga kaibigan at mga kapatid na magiging uhaw at gutom tayo sa katotohanan, hindi ho tayo pupunuin ng Panginoon. Kaya nga po ang dalangin natin, fill me up, Lord. I thirst for you. Nagkamali lang po ang aking sabi, I thirst. I thirst for you. Nauuhaw ako sa iyo. Kaya meron po dapat pagkauhaw sa salita ng Panginoon. Palawa, we must study the scriptures. In 2 Timothy 2:15, sabi, study to show thyself approved unto God. Kaya kailangan po nating mag-aral ng salita ng Panginoon upang maunawaan natin mga kaganapan sa huling kapanahonan. And then, you must test all beliefs and teachings. Kaya nga po, sa pag-aaral, kailangan susubukin natin kung sino po ang nagsasabi ng katotohanan ayon sa salita ng Panginoon. Tandaan po natin, in Matthew 7:13-14, sinasabi, the gate is small and the way is narrow that leads to life, and few find it. So don't go with large numbers. They are lost. Hindi po dahil sa dami ng bilang ng church members ay nangangahulugan na yun ang katotohanan. Hindi po ganoon yun. Kasi ang sabi po ng Matthew ay marami po ang napupuntaan doon sa maluwag at madaling daan, pero ang dulo noon ay kapahamakan. So, kailangan nating subukin ang lahat ng mga itinuturo ng mga tao. And then, we must be ready to do God's will. Kapag alam na natin kung ano ang kalooban ng Panginoon, siyempre, kailangan nating tuparin. Hindi naman po natin inaaral ang salita para lang malaman, kundi para tupad din natin ang kalooban ng Panginoon. We live to please God, not people. Because one day, you will stand before Him and the people won't be there. Kaya hindi po natin sinusunod kung anong sinasabi ng tao para sila'y matuwa. Kundi, ang gusto natin, ang matuwa ay ang Panginoon.